So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, yung number one attack dogs ng mga Duterte, which is itong si Claire Eden Contreras or kilala sa pangalang Maharlika or Buljakera, abay, meron pong sinabi na hindi pagsasang-ayon dito sa kanilang sinusuportahan na si Vice President Sara Duterte. Kumbaga sa madaling sabi, in-expose nila at sinusuway nila itong si Inday Sara Duterte. So yan yung mga hindi legit na supporters. Diba? Hindi nila alam yung plano ni VP Sara Duterte. Basta-basta lang pumuputak yung bibig nang hindi pinag-iisipan. Hindi ba alam ng mga DDS na maaaring makatulong itong si Amy Marcos at itong si Camille Villar, 'di ba? Para nga po sa impeachment, 'di ba? Laban kay VP Sara. Kasi itong si Bongo at itong si Bato ay naamoy natin na magkakaroon ng warrant of arrest. Dahil si Go may kasong plunder at ito namang si Bato sa ICC. So kailangan ni kailangan ni Vice President Sara Duterte ng mga senador na talaga nga namang susuporta sa kanya para hindi mag-succeed ang impeachment. So, kabilang na doon si Amy. Hindi ba nila nakikita yung ginagawa ni Amy Marcos? 'Di ba? So, ngayon, nagsalita itong si Maharlika, mga minamahal, patungkol nga po dito sa pagsuwail niya kay VP Sara Duterte. Panoodin natin kasi dito natin malalaman kung legit nga ba na supporters ang isang tao ng isang politiko kung talagang marunong itong sumunod. So ngayon, panoodin natin itong mga minamahal. Ano ba ang strategy ni Inday Sara? Well, siya lang ang makakaalam niyan. Pero ang importante, mayroon din ako sariling strategy. Ang lagay ba, ang lagay ba si Inday Sara lang ang may strategy. So kung ano man yung kanyang strategy, well, may mga bagay kasi meron tayong mga puting ahas na mga nagsasabi sa atin at may mga impormasyon na hindi dapat munang i-disclose. Pero, eto lang ang aking strategy. Never again to Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Pero wala ka palang alam sa strategy ni VP Sara pero agad-agad mo nang hinuhusgahan na no to Amy Marcos. Although, suportado ako dyan sa sinabi mo na wag paupuin itong si Mangga kasi manggagamit. Pero the way na parang binibetrayed mo yung sarili mong amo, ekis ka. Oo, sinusweldohan ka ng malaki tapos hindi ka marunong sumunod sa amo mo. Hindi lang naman si Digong yung amo mo pati yung anak, si VP Sara. Alright. Kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang kamay, pabaliktarin man niya, patuwarin niya si Amy. Diba, pabigkakain niya si Amy, whatsoever, never again. Right? Ano ba ang catch? Okay. Yan yung sabi ni mga minamahal ni Maharlika. Never again daw kay Amy Marcos. Ay kahit nga din ako never again dito kay Amy. Totoo naman na wag nating iboto itong si Amy Marcos. Instead ipasok nyo si Kiko Pangilinan, 'di ba? Or di kaya itong si Heidi Mendoza. Yan yung ipasok ninyo kasi yan yung legit na may mga credential at may magagawa pa pagdating ng panahon. Not unlike Amy Marcos na mas pabor lang sa mga Duterte at pinupolitikan niya na ang bawat hearing. Diba? Kagaya ng ginawa niya doon kay Lacanilaw, if I am not mistaken. Diba? Na pinipilayan niya. Na gusto niyang i-cite and contempt ang tao nang wala namang sapat na basihan. Buti nga lang, sinupalpal itong si Babalina ni Quezon, ni Chis Escudero na wag mo namang masyadong politikahin. Hindi tama yung pagpapasight and contempt mo dyan. Now, here is the catch, mga minamahal. Paano natin nasabi na kailangan din ni Sara Duterte itong si Amy Marcos? Actually, yung dalawang yan, nagagamitan lang yan. Si Amy kailangan ng boto sa mga loyalista at kailangan ng boto sa mga DDS dahil hindi na siya tinangkilik ng mga tao. Tingnan nyo naman sa recent Pulse Asia survey, hindi na siya pasok
sa Magic 12, di ba? So ngayon, because of the endorsement of Vice President Sara Duterte, tingnan nyo, tulad ni Harry Roque, nabudol muli. Oh. 'Di ba? I-endorse muli, mga minamahal. Iboboto daw nila muli itong si Amy because of Sara Duterte. And sa mga naniniwala na mga asu-asuhan, na mga attacks dogs ni VP Sara na we trust Vice President Sara Duterte. Yan. Yan yung sabi ni VP, mga minamahal. Yan yung sabi ng mga supporters ni VP na we trust Vice President. Kung ano man yung plano mo, gagawin namin yan, susundin namin yan. Kaya tingnan nyo, pinangunahan ni Harry Roque ang pagsuporta kay Sara Duterte kahit medyo masakit daw di umano sa kanya. According yan kay Harry Roque. Ewan ko na lang dito kay Panelo. Pero dito sa mga vloggers, nagkaroon ng kalituhan. Si Mark Lopez, gusto na lang iboto itong si Amy. Because of the strategy. Diba? Tapos ngayon, itong si Buljakera, ewan ko ba kung medyo kulang ata yung binayad, kaya medyo kinokontradict niya na, mga minamahal, kinokontra niya na yung utos sa kanila ng kanilang amo. You know, mga minamahal, although pabor naman ako na wag makapasok itong si Amy Marcos, pero hindi nyo ba iniisip yung magiging feelings ng amo ninyo na hindi nyo sinunod ang kanyang utos? Pero balingbing din kasi, mga minamahal, itong si Sara Duterte. Doon pa lang dati sa part na sinabi niya na wala daw siyang i-endorso, ayaw niya mag-endorso. Diba, narinig ninyo? Kasi na-scam na daw siya. Na-scam ka na pala ng mga Marcoses, tas uulit ka na naman. O diba, kung hindi ba naman bobo itong si Sara Duterte? Besides, sabi niya, never again daw sa mga Marcoses. Bakit nag-endorso ka ng another Marcos? Kung never again sa mga Marcoses. Kaya sinasabi ko sa inyo, ganyan kabubita at ganyan madali lang paikutin yung ulo ng ating vice-presidente. Diba? Ganyan kabubita si VP Sara. Ang matalino lang talaga dyan yung ama nila. Oo, pero itong si Sara, wala na ay Jude brain. 'Di ba? Oh, sabi niya nga nila, niloko na daw sila ng mga Marcoses tapos ngayon papaulit ka pa. Pwede ka ba naman tanga? Papaulit ka pang magpaloko ulit sa mga Marcoses. Si Amy isa ding Marcos 'yan. 'Di ba? Pero anyway, whatever strategy na ginagawa ni Vice President Sara Duterte, ang masasabi ko lang, mga minamahal, dapat yung mga DDS sinusuportahan itong si Sara. Kasi yan yung amo nila eh. 'Di ba? Huwag niyong sabihin na budol-budol. Kasi kapag sinabi niyong budol, ibig sabihin, binubudol lang din kayo ni Sara Duterte. Hindi ba kayo nag-iisip yung mga sinasabi ninyo? Dapat sana pinag-iisipan ninyo kung sinasabi niyong budol ang ginagawa ni Amy Marcos, di budol din itong si Sara kasi inendorso niya sa inyo. 'Di ba? Now na in-endorse ni VP Sara, panindigan niyo na lang. Total at die hard kayo dito kay kay VP Sara Duterte. Panindigan niyo na lang din yung pagiging die hard niyo. Pero matatalino lang, nakakaintindi, mga minamahal, kung bakit hindi dapat manalo itong si Amy Marcos, 'di ba? Kasi yung mga yan, paras lang naman yan mga frustrated chess master. Gustong bumingo. Gustong bimingo ni Sara, gusto din bumingo ni Amy. I don't know kung ano yung pinaghandaan nila sa 2028, pero naaamoy ko ngayon pa lang yung balimbingan. Kasama na dyan sa kwento, sa pambabalimbing, itong si Camille Villar, balimbing din. 'Di ba? Kaya nga hindi na bago kung si F. Elisa may galit dito kay kay Babalina. Sino ba naman ang matutuwa na sarili niyang kapatid? Tinaraydor niya. Black sheep sa pamilya. Hindi ba naman mga gago tong mga kupal na to? 'Di ba? Gusto niyang idiin ng kanyang kapatid. Kung nag-iisip ka ba naman, Babalina? Hindi tama. Alam nyo, binigyan binigyan na ng pangalawang pagkakataon itong mga Marcoses. Ang problema, may black sheep na nakapasok, which is itong si Amy Marcos. Okay na sana yung gobyerno kaso ginugulo ni Amy. Di ba, masaya na nga sana yung gobyerno sa yung mga tao sa pagkahuli kay former President Duterte. Ginugulo naman ni Amy. Kung hindi ka ba naman nag-iisip, Babalina ka? Minsan kahit paano magkaroon ka naman din na kahit katiting na utak. Yan lang hiningi namin, katiting na utak, katiting na pag-iisip, 'di ba? Kasi nakakahiya na yung ginagawa mo, parang pamilya sa pamilya yung naglalabanan. Ganito yung labas. Dahil sa pinanggagawa mo, Amy Marcos. Alright, mga minamahal, yun po
Anyway, pahingin lang po ako ng comments ninyo, mga minamahal, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.